Scorpio, ito na po yung reading ninyo para sa mga natitirang araw ng April hanggang katapusan, April 10 to 30 or kung kailan man dumating sa inyo yung reading ko, ano yung mga posibleng ganap, mga mensaheng dapat mong malaman, mga parating, no? Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers man, ano man sign ninyo, basta gusto nyo manood sa reading ko, okay lang yan, as long as nakaka-relate kayo. Kamusta kayo? Scorpio, comment nyo dyan. Taga saan kayo? Bago ba kayo dito or matagal na? Thank you sa pag-drop by. Simplicity, unang card mo. Latag natin yung mga cards ni Scorpio bago natin pag-usapan. Sumunod ay main female. Simpleng babae. Sino yan? Meron ditong simpleng babae. Main female, pwedeng ikaw yan, pwedeng person na kadil mo. Basta person. Ano man ang gender, hindi ko nalalagyan ng gender. Okay, yung mga cards, may mga numbers, banggitin ko na lang kung ano man yung mga lilitaw dito sa cards, kung ano man ang paggagamitan nyo yung mga numbers na yan. Pwede nyo tignan yung mga meaning, angel numbers, numerology, or may significance yan sa mga birthday, sa inyo, etc. Or sa person na kadil ninyo. 45 to, pwede may mga dumoble rito So ulitin ko, 45 to 6, 19 to 7, 4, 4, 8, 4. Uy, ang daming 4. Ilan yun? Tatlo. 1, 2, 3. Tapos yung 2, dalawa. Okay, mga signs, banggitin ko na rin kung ano yung mga lilitawan sa cards. Pero kahit naman anong sign ninyo, baka lang may connect sa inyo yan or do sa person na kakonect ninyo. May Taurus, may Leo, may Aries, Leo. So, dalawang cards ng Leo, tatlong cards ng Aries. Ay, apat. Daming Aries. Pwede ring may Libra, may Sagittarius, or Aquarius. Daming Aries. Tad-tad ng mga Aries cards dito. Sabi ko na simplicity. Pagiging minimalist. So, simplicity is the key, Scorpio. Huwag mong gawing complicated yung mga bagay-bagay or tanggalin mo yung mga hindi dapat kasali sa equation. Ni-simplify mo. Mas marami, mas distracting, mas masisira yung peace of mind mo. Yun yung feeling ko dun sa card mo na yun. Yun yung pinaka-mensahe. Okay? If this is a person na pwedeng ayaw niya ng masyadong malaking circle sa buhay niya. Like, ayaw niya ng masyadong maraming tao sa paligid niya, attention. Simple lang kasi siya eh. Yun lang yung gusto niya eh. Kaya nga siya siguro successful, kaya nga matahimik yung buhay niya. Kasi simple lang siya. Whether ikaw yung tinutukoy dyan, yung person na nakaka-deal mo. Kasi, this is talking about a person. Ayan yung main female, ayan, simplicity card. Pero pwede rin namang energy mo yan, ha? Kung situation nga yan, sabi ko nga, isimplify mo.
Tanggalin mo yung mga distractions, tanggalin mo yung mga hindi mo kailangan. Mag-focus ka or mag-start ka lang muna sa simple, sa basic, sa kaunti lang. Bago ka mag-upgrade doon sa mas marami. Kunin mo lang muna yung simple, yung basic lang muna. Hindi makakatulong sa'yo yung masyadong marami dito eh. Yun ang napipil ko dyan. Diba? Kumbaga, huwag kang masyadong kumuha ng marami dun sa plato mo sa ngayon na hindi mo naman kayang ubusin. Diba? Hmm. May mga bagay dito na kailangan maging assertive ka. Oo. Kailangan mo talagang i-push, kailangan mo talagang ilaban yan. Alam mo yon. Kung talagang gusto mong maging successful ka dyan, kung talagang gusto mong makuha yung goal mo itong month na to, kailangan mong maging assertive, kailangan mo maging persistent, kailangan ilaban mo, i-push mo talaga. Uy, ang ganda. Alam mo, magiging successful ka, Scorpio. Mukhang nasa nandun ka sa lugar ng may advantage ka eh. Base dito sa yung Seven of Wands. Oo, nandun ka sa magandang situation, position na may advantage ka dun. Oo, ano man itong gagawin mo, magiging successful. Emperor mo, andyan yung sun card mo. Wow. Ganda. So, sa tingin ko, matatapos mo, makukumpleto mo ano man yung mga kailangan mong gawin. Magagawa mo ng maayos yan. Ano mang situation yung kakaharapin mo, makahandle mo yan ng maayos. Tama, successfully with the Emperor. Ang gandang position, by the way, ulitin ko na naman, inote ko lang yung position. The Emperor, the Seven of Wands. Ibig sabihin, maganda yung position na makukuha mo rito if ever. Magkaroon man ng mga ranking dito, magkaroon man ng promotion. Makakakuha ka ng magandang spot. Advantageous yan para sa'yo, para mag-grow ka, maging successful ka, mag-level up ka. Oo. Basta maging assertive ka lang, maging confident ka, malakas yung loob mo. Kasi kaya mo yan eh. Emperor, ayan mahahandle mo yan eh. Kung ano man yung gagawin mo, yung outcome niyan successful. Sun card. Lahat ng positivity nandito. Siguro ang iiwasan mo lang talaga dito yung papasok ka sa isang bagay na magiging impulsive ka. Huwag ka rin magmamadali, by the way. Pero, kapag ka may mga situations na kailangan, mabilis ka rin makapag-adapt, mabilis ka rin, sharp ang mind, no? Pero huwag kang magiging impulsive. Huwag kang magiging impulsive. Kumbaga, kung meron lang mga situations na kailangan na makapag-adapt ka, mabilis yung responses mo, yung reflexes mo, yun. Dapat lang maka-cope ka, pero hindi mo kailangan maging impulsive. Stability, by the way, Emperor, Four of Wands, stability, nakikita ko rin na maganda yung magiging progress. Yung iba, magiging, alam mo yun, parang ang bilis mong umangat, ang bilis ng changes, ang bilis ng progress with the Eight of Wands. Yung iba, ang ganda rin dito, nakakakita rin ako ng opportunity sa iyo sa ibang lugar or sa ibang bansa. If this is a relationship, this will be a very stable, happy union, partnership, or marriage. Kasi Four of Wands is also associated sa marriage. Ito yung mga tipo ng relationship na maaaring mauwi sa marriage, no? Stable.
Very good provider, very responsible itong emperor na to kung sino man yan sa inyong dalawa. Nakakakita rin ako dito ng equal give and take, magtutulungan kayo. Oo. Nakakakita ako ng mga magagandang returns with the Six of Pentacles. Kaya kung ano man yung i-send out mo dyan, for sure, aanihin mo rin yan. Babalik at babalik sa'yo in a positive way. Hindi ka lugi, hindi ka argabyado. Oo. Kung relationship yan, equal give and take yung relationship ninyo. Secured. Mapoprovide niya yung mga pangangailangan. May vice versa. Nakakakita ako ng malakas na energy with the Sun card. So, kung negosyo yan, relationship, magiging very happy, matatag, masaya, good health. Lahat kasi ng positive nasa Sun eh. Maaliwalas overall itong month na ito para sa'yo. Nandyan ang happiness, success, completion, fulfillment, stability. Andyan din yung mga opportunities. Nakikita ko nga, ang daming movement, ang daming ganap, very busy, very active with the 8 of Wands. So yan, kung communication yan, active yung communication mo. Kung traveling yan, maganda rin. Very busy, very, ang daming galaw, no? Ayan, huwag kang magmamadali sa Four of Swords, no? Kaya huwag kang magpapadalos-dalos dito sa Knight of Wands. Upuan mo, pag-isipan mong mabuti, contemplate mo yan. Try mo rin mag-slow down na yan, huwag kang haros-haros lagi. Paminsan-minsan mag-slow down ka rin. Oh, ito na yun, pwedeng bakasyon yan, leave, or kasi pahinga ito eh. Kailangan mong mag-recharge ng mag-replenish ng energy mo, ng batteries mo with the Four of Swords. Yun yung napipil ko. For some of you, pwedeng LDR kayo, baka yung iba dito, magkaroon kayo ng time na pwedeng cool off, pahinga, ganun. Pero wala akong nakikitang negative tungkol dun. Parang lang yun eh. Parang may time lang na maglalaylo muna kayo sa isa't isa. Pero eventually, positive, happy ending pa rin ang nakikita ko with the Four of Wands and Sun card. Siguro nga kasi maraming ganap, maraming pagkakabisihan, daming trabaho, activities, pero hindi naman ibig sabihin na may problema agad. Kaya siguro, magkakaroon lang ng, temporary break pagdating sa inyo ng person. Pero ang nakikita ko dito is happy eh. Stable, happy. Overall, sa career, sa pera, sa relationship. Okay? Oops. Dealing sa relationship with an older person, hindi ko nalalagyan ng gender. Ano man ang gender niyan. Hindi sinabi kung family, romantic, whatever. Basta meron ditong person na pwedeng senior citizen or pwedeng merong mas matanda siya, ganyan. Pleasure with a close friend. Baka meron kayong dito, kadil na person na malayong agwat ng edad sa inyo, kaibigan nyo man yan, or kakonect ninyo. Merong strong energy ng friend eh. Ayan, no? Bonding with friend. Okay, yung iba pwede kayong makaranas ng kalungkutan pagdating sa family. Ano man yung bagay na yan na maaaring magiging malungkot para sa family ninyo. Pwedeng merong involved na old person. Love, deep affection, and caring. O diba, sabi ko wala naman ako nasisense sa problema sa love life mo. Magkaroon man kayo ng period ng time out, cool off, pero nandun pa rin eh. Nakikita ko pa rin yung stability and happiness and love.
Yan. Itong love na to, pwede rin namang hindi about romantic yan. Pwedeng ano yan, universal naman ng love. Pwedeng malalim na friendship, pwedeng sa family, pero pwede rin sa romantic. Yung iba, meron ditong mga bagay na maaaring nakakapagpalungkot, nakaka-depress, or mag-aaring mag-cause ng anxiety. Kasi nga parang may kalungkutan sa family. Okay? Ano pa? Pero madalas itong vulture na to is overthinking lang din. Kaya wag mo hayaan yan, yung mga negative thoughts na yan, depression, anxiety. Or kung related man yan sa family. Kasi sa card mo, puro positive eh. Nakita ko lang naman something na maaaring concern, problema, or nakakalungkot is related sa family or family members. Time to get out of a situation. Ito na yung moment mo na makaalis daw dyan sa sitwasyon na yan. Kung ano man yan. Itong April. Keep your life in balance daw, Scorpio. Ayan. Kailangan, sabi ko nga, magpahinga-pahinga rin. 'Di ba? Ano man yang bagay na yan na nangangailangan ng balance. Sa health man yan, sa trabaho, etc. Hinay-hinay din paminsan-minsan at wag kulang, wag sobra. Lahat ng bagay na super kulang, super sobra is unhealthy. You will be shown the way. Ito ay confirmation. Malapit nang dumating yung confirmation kasagutan na yan. Merong mga bagay na mabibigyan ng answer kaliwanagan. Scorpio, iga-guide ka ng divine. Okay, so yan yung mga na-pick up ko sa ngayon. Godspeed, take care, babush, peace.